tayo po maminamahal ay tuloy-tuloy na sa ating pong pakinig ng mga buhay na patotoo. Kaya po maminamahal ang buong pagkakataon, ipagkakal ko na po sa ating beloved Minister Wills Orchard sa kanya pong pasasalamat sa ating pinakamamalapay sus. At pinaghahanda ko na rin po ang ating mga kapatid, ang ating beloved Sister Angeline Diwata. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bumabati po ako na magandang gabi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pangalawa po sa ating minamahal ginagalang beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. At sa ating pong beloved children, at pag-alala po sa ating beloved mama, beloved assistant pastor, yung si Almeida, beloved mama, dearest mama. Sa inyo po mga kapatid, beloved preachers, beloved workers, magandang gabi po. Patotoo po ako tungkol po sa aking buhay. Simula po nung kami po ay maligtas sa lahat ng mga pagpapala, nagpapasalamat po ako. Nasave po kami since 1986 at himala at pagpapala ng mahal na Panginoon ay simula po noon ay hindi po kami pinabayaan ng aking beloved mother. Thank you so much po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lumaki po ako sa church. Meron po akong thinking noon na parang spoiled. Pakiramdam ko noon dahil lumaki ka sa church, pakiramdam mo hindi ka ganong papaluin kahit na gumagawa ka ng hindi maganda. Sapagkat nung ako po ay mag-college, napabarkada po ako noon at nagkaroon po ng mga vices na nakakahiyaman po. Nung kami po ay mag-asawa na, hindi ko po siya basta natanggal. Kumbaga po, nung nag-asawa po kami ni Jay, para po siyang secret sin. Hindi po alam ng wife ko na meron ako mga ganong vices. During that time, hindi po ako ganong natatakot dahil pakiramdam ko parang pakiramdam ko ikokorek ako ng mahal na Panginoon na hindi ako ganong masasaktan. Wala po sa isip ko po yan. Ang mahal na Panginoon napakabait dahil binibigyan tayo ng tsansa sapagkat bagamat nagagawa ko yung mga kasalanan na yan na kahit patago, ang mahal na Panginoon, binigyan ako ng first son, napakalakas, at lahat yun, wala kaming naging matinding pagsubok sa unang anak namin. Everything is smooth. So, I still continue kumbaga yung mga sikreto kong kasalanan, kinukontinue ko. Until one day, 2012, pinanganak yung pangalawa kong anak, and I was surprised. Dahil pinanganak yung anak ko na mayroong rare bone disease. And that bone disease, na talagang it shattered us. My spiritual, my emotional, our thinking and everything, talagang ako po'y nagulat. Alam niyo po mga kapatid, kapag kayo ay nagkaanak na mayroong sakit, lalo na sa akin na rare bone disease. Ang edad ko po noon ay 29 years old. Ang beloved wife ko noon nasa ganung edad din kami. Hindi ko po talaga alam kung paano i-handle. During that time, nung dumating sa amin yung pagsubok na yan, dahil hindi nga alam ng wife ko yung aking mga kasalanan, kumbaga sekreto, alam ko na during that time na, alam ko palo sa akin. Sapagkat, ako yung hindi nagpapakainit at gumagawa ng kasalanan, so alam ko talaga sa akin yung palo. So talagang, magmula nung lumabas yung aking baby na yan, ako po ang inalagaan ko po because I wanted my family to have their normal life. Ayoko maapektuhan. I felt so guilty na ako may kasalanan nito, sa akin binigay ang palo na ito. So kailangan ako magpasanin nito. During that time, talagang ako po nagtatanong kasi sabi ko, mahal na Panginoon, bakit ganito yung sakit ng anak ko? Imagine,
Ang rare bone disease ng anak ko is osteogenesis imperfecta, which is every move na babalian ng buto. Tumakbo yung anak nyo, nadapa, nabalian ng buto. Halos madurog ang puso nyo pag nabalian ng buto yan. Pero yung sa akin po, every move, every kilos, mapalingon na sa kalawa sa kanan, nababalian ng buto. Grabing pain and sorrow na naranasan namin. Na talagang dinidibdib ko ng maigi dahil alam ko talaga para sa akin yung pagsubok na yan. Dala ko lang naman yun ang lalamig ng time na yan. For 1 year, alam niyo po, for almost 2 years, yung bata, yung baby ko, si Daniel Boy, kapag inaalagaan ko yan, para kang, so sobrang hirap niyang alagaan, para kang nag-aalaga ng 1-month-old for straight 2 years. Napakahirap. Alam niyo mga kapatid, alam ng mga may anak na kung gaano kahirap mag-alaga ng isang 1-month-old. Ito po ay, ako po ay napagod. Ako ay lagi nagtatanong, mahal na Panginoon, bakit yung iba? Murderer, rapist, at kung ano-anong mga karumalduman na kasalanan, bakit yung anak nila ang lakas? Bakit sa akin ganito katindi? Sobrang tindi na hindi ko alam kung paano i-handle. Talagang hindi ko talaga alam kung paano i-handle. Wala rin akong matanungan dahil sinong tatanungin ko? Wala naman akong kilala may ganung katindi na problema. Talagang sinolo ko po yung problema na yan. I was struggling, tinatry kong i-aki spiritual, i-ano sa mahal na Panginoon. At the same time, I'm still questioning and everything. I really don't like our situation. Dahil sobrang hirap na makita mo yung anak mo na lagi nababalian ng buto. At pag nabalian pa ng buto yan, deformed na yan, hindi na maibabalik sa normal. Sa loob ng 2 taon na yan, almost 2 years, I really gave up. I gave up. Pagod na ako dahil sinusolo ko siya, hindi ko maamin sa beloved wife ko yung aking mga naging kasalanan ng time na yon. Sinusolo ko yung pain and problema. Sa loob ng 2 taon, sabi ko, ayoko na. Hindi ko na to kaya. Just imagine, aalagaan ko yung anak ko, lumalaki, hindi pa pantay ang paa, mas mahaba ang kanan, mas maikli ang kaliwa, lalaki siya ng ganito, ako'y awang-awa sa anak ko. Kasi during that time, kinalimutan ko na sarili ko, sabi ko, wala na ako. In order for my son to be happy, pag lumaki siya, I have to forget myself. In order for my family to be happy, at least I was struggling to make it right. I want them to live like normal life. Kasi even my family ni Jay sa Beloved Children, hindi rin nila alam yung suffering namin. We were always acting like as if it's normal. Kasi ayoko yung parang nakaka-apekto ba. Noong mga time po na yan, pagdating ng 2 taon, sabi ko, ayoko na. I ask myself, how can I escape the pain? Because it's the pain, I couldn't explain the pain. It's too much. Imagine your son. Grabing pain. Hindi ko talaga ma-explain, hindi ko rin ma-handle, hindi ko alam kung paano gagawin ko. Dadalo kami rito, sabi ko, how can I escape this pain? That time po, I was really questioning my faith. Talagang ako'y wala na, parang ayoko na. Sabi ko, the only way for me to escape this pain is to be an atheist. Sabi ko, I will be a closet atheist. Closet atheist is sikreto lang. Ako lang. Why? Because dito sa church, every time we attend, just like the first, yung mga nauna nagpatotoo, how can you refute that? Every testimony is full of blessings. Grabe yung mga patotoo na talagang it's irrefutable. The Talipaw Mission Hulo-Sulo, how can you refute that? How can you disprove that? Grabing himala na mahal na Panginoon. Hindi mo pwedeng sabing wala ang mahal na Panginoon. Andyan ang mahal na Panginoon. Yes, amen. Hallelujah. But you know, during that time, I was really experiencing the pain. Ayoko yung pagsubok ko na yon. I thought, hindi ko kaya. Ayoko na. So for me, that time, the only avenue is science. I said, okay, wala akong magagawa. Sa church, nakita kong himala, hindi ko kaya disprove. And even me, naniniwala talaga ako na andyan ang mahal na Panginoon. But for me, I want to be an atheist. I want to escape the pain. How? So science.
I went to science. Sabi ko, sige, magsa-search ako. I really search. For, I think it's 1 year, search ako ng search, just to prove na wala ang mahal na Panginoon through science. And I was really surprised because the more I search, the more I learned that there is God through science. Yes, amen. Hallelujah. I thought science will give me an answer. Why? The reason is, sabi ko, kapag ako naging atheist at pag naniwala akong walang Diyos, di unggoy na lang tayo lahat. Monkey na lang tayo lahat. So itong nararanasan kong pain sa anak ko, I don't need to be, to feel para makonsensya. Kasi wala naman Diyos. Unggoy lang tayo lahat. That's what I'm thinking. I thought that's the way to escape the pain. Dahil hindi ko talaga ma-escape yung pain. Sobrang sakit. The more I search, the more I see debates from other Christians and atheists, the more I believe. The last, sa dami ng information na nakuha ko, umabot na ako, may mga books pa ako na 18th century, William Wattles, kung sino-sino na, just to learn the science, and kung anong paniniwala ng atheists, bakit sila naniniwala. The last information na napatigil na ako, and I said talaga tunay ang mahal na Panginoon is this, na ang earth, na nag-rotate sa ating sa sun, if that earth moves an inch or two palapit sa araw, it will cause our extinction. If this earth move paatras by only 1 inch, it will also cause our extinction. Just imagine that, gano'n ka-sharp, gano'n ka-razor edge yung design ng mahal na Panginoon. Isang galaw lang, wala na tayong lahat. Yes, amen. Hallelujah. So I said, this is designed for thousands of years na umiikot ang earth. Lahat tayo rito buhay at hindi naman lang gumalaw ni 1 inch. Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. And so after that, sabi ko, okay, fine. Tunay ang mahal na Panginoon. Sa church, nakikita natin ang himala. That's irrefutable. You cannot debate on that. You cannot disprove on that. Sa himala ng mahal na Panginoon. Science, you also cannot refute that. Totoo ang mahal na Panginoon, dinisenyo ng mahal na Panginoon lahat, tayo ay dinisenyo ng mahal na Panginoon. Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. And so I rest my case. Sabi ko, okay, tunay ang mahal na Panginoon. Totoo talaga ang mahal na Panginoon. Whether you like it or not, whether ayaw mo ng pagsubok na kinakaharap mo ngayon, wala kang magagawa kasi tunay ang mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And so, though I rest my case about that, regarding that, meron pa rin akong question. Ay, kung mahal na Panginoon, bakit ganito katindi si Daniel Boy? Bakit? Anong ginawa ko para magkaroon kami ng ganitong pagsubok? So, itong pang-apat na taon, 4.5 years niya, nung si Daniel Boy ay question pa rin ako. Sabi ko, mahal mo, bakit ganito, ganyan? Hindi ko iniisip na kukunin siya ng mahal na Panginoon nung may sakit siya na yan. Until one day, I think it's 2 a.m. of Wednesday. Bali, Wednesday ng 12 p.m., kinuha ng mahal na Panginoon ng aking anak. 2 a.m., nangusap sa akin ng mahal na Panginoon na para akong nahiyang-hiya ako. Though, lagi ko itong naririnig, pero during that time, hindi ko alam kung bakit. Ang sabi sa akin ng mahal na Panginoon, anak, alikabok ka lang. Who are you to question me? Na alikabok ka lang. Yes, amen. So, Hallelujah. and then parang challenge ako ng mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, sige nga, kumuha ka ng alikabok ngayon, mahalin mo, itabi mo sa pagtulog, tuwing kakain ka, ilapag mo sa hapagkainan, katabi mo, kaya mong gawin? Hindi natin kayang gawin. Pero ang mahal na Panginoon, alikabok lang tayo, minahal tayo. Yes, amen. Hallelujah. Nung time na yan, sobrang hiya ko. Because for 4 years and a half, question ako ng question. Nagagalit pa ako. And then, pinarealize sa akin ng mahal na Panginoon na napakaswerte ko palang nabuhay ako. Kasi po kung isipin nyo kung kayo ay isang alikabok lang, even the pain you are experiencing now, maswerte ka pa.
na nakaranas ka ng pain. Kasi ang alikabok, wala. Nothing. So sabi ko, mahal na Panginoon, I didn't realize that even this pain, I should be grateful. I should be thankful. Because in reality, I'm really nothing. Talagang alikabok lang ako at babalik ako doon sa lupa kapag kinuha niyo na po ako. So sabi ko, mahal na Panginoon, nung after kong ma-realize at nangusap mahal na Panginoon, hiyang-hiya na po ako sa mahal na Panginoon. Wala na akong question. Talagang sobrang grabing talagang ang mahal na Panginoon, iba talaga. Dahil napaka-question ko, masyado ako ma-question, mahilig po ako sa detalye. Pero ang mahal na Panginoon, pag kinausap ka na, wala ka na magagawa, wala ka na pwedeng i-debate o kung ano man. Talagang ang faith mo ay lalakas at maniniwala ka sa mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Siguro ang mahal na Panginoon, kaya ako kinausap ng mga oras na yan dahil nung kukunin na pala ang son ko. You know, for that 4 years and a half, I thought I was taking care of my son. I thought siya yung may disease. Nung kinuha siya ng mahal na Panginoon, na-realize ko na lang, ako pala ang inalagaan ng anak ko. Why? Because I learned because of him. Ako pala yung may spiritual disease. Ako pala yung may disease. Hindi pala yung anak ko. Alam nyo, ang mahal na Panginoon, our Lord God knows you better than you do. Why? Kasi nung time na yon, feeling ko ako ang tama. Hindi ako nakikinig. Pero mahal na Panginoon, hindi ako kinausap through words. Tinuruan ako ng mahal na Panginoon through action. And I learned. Kasi kung kakausapin lang ako ng mahal na Panginoon, I will just maybe debate or i-rationalize ko yun at ko. Hindi ko basta-basta maniniwalaan. Talaga pong likas ng tao na mapagtanong at mapag-doubt. Ngunit ang mahal na Panginoon have His ways. Natuturuan tayo ng mahal na Panginoon kung paano tayo magiging mainit sa Kanya. Sapagkat yung anak ko, dahil sa Kanya, natapos lahat ng aking tanong. Napakarami kong tanong na nasagot. You know, napakarami nating tanong na most of it are trivialities. Hindi kasama sa path ng buhay natin. Ang mahal na Panginoon, akala natin wala pag nasa pagsubok. Yung pala, andyan siya. Sinutubok tayo, tinutuwid tayo para sa ating kabutihan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. After pong kunin ng aking anak, wala na po akong tanong. All I did is just thank you, my Lord. Though napakasakit, talagang napakasakit. Hindi ko nga akalain na, hindi mo ma-explain yung sakit pag nawala ng anak. Sabi ko nga, kahit yung kaaway mo yata, hindi mo gusto maranasan yun sa sobrang sakit. Sabi ko, mahal na Panginoon, salamat sa pangungusap mo na kinuha mo ng anak ko, natuto ako lahat. At ngayon, I'm ready to face challenges and my faith became stronger. I don't question anymore. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah. And ang mahal na Panginoon talagang, pag tinuruan ka, wala ka talagang talagang perfect ang ways ng ating mahal na Panginoon. Ang aking patuto po ay, yun nga po sa anak ko po, nagpapasalamat pong muli ako. At ngayon po, kino-comfort kami. Bagamat napakahirap, pag minsan talagang napakahirap po nang nawala ng anak. Pero ang mahal na Panginoon, He comforts us. And thank you so much, my Lord God. Hallelujah. Amen. Amen. Lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.